Magandang gabi. May nag-text kasi sa akin na season na daw ng graduation ngayon. May mga nakagraduate na ba dyan? Wala pa. Okay lang yan. Darating din naman ang panahon makaka-graduate kayo. Baka hindi pa buo ang eskwelahan na pag-i-enrollan nyo. Okay. So sa pagkakataong to, hayaan nyo naman ikwento ko sa inyo ang maiksing mga pangyayari sa buhay ko magmula nung unang araw na nag-aral ako hanggang sa makagraduate ako. Maiksi lang naman ito. Mga 3 hours. Ganun. Okay. Alam niyo sa buhay ng tao, para umasenso ka, dalawa lang naman ang pagpipilian mo. It's either gamitin mo ang utak mo o gamitin mo ang kagandahan mo. Diba? Ako, mas pinili kong gamitin ang utak ko. Dahil napag-isip-isip ko na kung gagamitin ko ang kagandahan ko, mahihirapan ako. Dahil parang wala akong magagamit. Since may katitig akong utak, ito na lang ang gagamitin ko. Marami nagsasabi sa akin, bata pa lang ako, matalino daw ako, magaling daw ako mag-isip, mahusay daw akong bata, pero hindi ko alam. Pero alam nyo ba, kinder pa lang ako, valedictorian na ako. Ginagamit ko ang utak ko, kinder pa lang. Kinder pa lang, valedictorian na ako. Nag-aral ako sa isang daycare center sa aming barangay, at sa aming barangay, chairman ng nanay ko at kagawad ng tatay ko. Kaya enrollment pa lang, alam kong ako na ang valedictorian. Sabi ko sa inyo, ginagamit ko talaga ang utak ko. At hanggang elementary, nung pumasok na ako ng elementary, mula grade 1 hanggang grade 6, PERS honor ako. PERS. Hindi letter F, letter V. PERS. PERS honor ako. At nung grade 6, graduate ako, valedictorian na naman ako. Oo. At sabi ng principal ko sa akin, sa buong elementary school daw, ako raw ang pinakamatalino at pinakamay advanced na utak. Dahil nung grade 6 ako, 22 years old na ako. Advanced ako sa mga kabatch ko. 10 years ang ka-advance ko sa kanila. 12 sila, 22 ako. Advanced ako. Diba? Ginagamit ko ang utak ko. Utakan yan. Pero bago ako mag-high school, sa kasawiang palad, namatay ang tatay ko. At natawa kayo, ha? Palamukan. Namatay ang tatay ko. Sa makatuwid, sumakabilang parlor siya. Then namatay nga ang tatay ko. At dahil sa kahirapan, muntik-muntikanan akong mapahinto sa pag-aaral. Pero matalino ang nanay ko, ginamit niya ang utak niya, kaya sabi niya, kailangan ko magtrabaho. Kaya masakit man sa dibdib ko, ng ibang bayan ng nanay ko para makapagtrabaho. Ng ibang bayan ng nanay ko. Mula Maynila, lumipad siya patungong Caloocan. Ang layo, di ba? Depressed ako noon. Wala kaming contact sa isa't isa. From Manila to Caloocan, di ko alam kung paano kami magtatagpo. Pero nung nakapag-ipon na ang nanay ko, sabi ng nanay ko, may pera na tayo, mag-aaral ka na. So, dali-dali tumakbo ako sa eskwelahan na gusto kong pag-aralan. Sabi ko, mag-aaral ako kung saan graduate ang nanay at tatay ko. Sa FEU. Far Eastern University, di ba? Sikat yan. FEU Tamaraws nga ang tawag dyan. Pagdating ko doon, mutik akong di tanggapin. Dahil sabi nila, kabayo ka, hindi ka Tamaraw. Pero sabi ko, imbis na malungkot ako, gagamitin ko ang utak ko. Kaya bumalik ako ng FEU. Nakiusap ako sa dean at tinanggap niya na ako. Nung tinanggap ako, ang saya-saya ko na, sa sobrang saya ko, napatakbo ako ng takbo. Dahil parang akong kabayo, takbo ko ng takbo kung saan ako nakarating. Paglabas ko ng recto sa labas ng FEU, sabi ko, tatawagan ko ang nanay ko. Dinadial ko ang cellphone ko. Hindi ko pa nadadial ang cellphone ko. May humablot na ng cellphone ko. May magnanakaw, hinablot ang cellphone ko. Pero sabi ko, kaysa ma-depress ako, gagamitin ko ang utak ko. I have to move on. Umuwi na ako. Kinabukasan, first day of school. First day of school, excited ako. Pumasok na ako ng eskwelahan. Pagdating ko sa tapat ng gate ng FEU, nandun na naman ang snatcher. Inaabangan ako, nilapitan ako, nangangatal ako sa takot. May binulong sa akin. Alam niyo kung anong binulong? Yung charger daw. Hinahanap ang charger. Nasiraan ako ng ulo. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari. Bakit kailangan hanapin sa akin ng charger? Nasiraan ako ng ulo. In other words, hindi ako nakagraduate. So yun lang po yun. Ang ikse, di ba? Nag-enroll pero hindi ako nakagraduate. Pero paalala sa inyo, para umasenso kayo, gamitin ang utak ninyo. Maraming salamat.